Ang hihintayin ang hangin at hihintayin ka ay isang malumanay na balada ng pag-ibig sa isang payapang kanayunan kung saan ang ihip ng hangin ay nagdadala ng mga alaala at pangarap. Sa gitna ng mga araw na may banayad na sikat ng araw at pag-ulan, hindi inaasahang nagtagpo sila, nagmahalan at sabay-sabay na naghintay sa isang bagay-isang pag-ibig na sapat ang lalim upang manatili. Ang pelikula ay nagsimula sa isang tahimik na tanawin sa kanayunan na may huni ng mga ibon, banayad na ihip ng hangin na dumadaan sa mga puno, at amoy ng bagong lutong kanin na kumakalat mula sa maliit na kusina kung saan pinag-iingatan ni Bae Qingyu ang bawat ulam. Bumalik siya sa kanyang bayan isang taon na ang nakakaraan upang magbukas ng isang homestay kung saan maaaring huminto at mag-relax ang mga turista at maranasan ang katahimikan na kaiba sa maingay na lungsod. Sa layuning paunlarin ang lugar na ito, naghanda siya ng isang masaganang hapunan. Salubungin ang isang mamumuhunan, ngunit habang maayos ang lahat, biglang lumindol ang mga lamesa at upuan na nagpaniwala sa kanya na mayroong lindol. Paglabas niya upang tingnan, nalaman niyang si Zhao Yibin, isang kilalang pilyo sa nayon, ay nagdala ng mga tao upang magpatakbo ng isang excavator upang sirain ang homestay at magtayo ng isang pabrika ng kemikal. Dali-daling pinigilan ni Bae Qingyu at ng kanyang batang katulong ang mga ito, ngunit hindi siya tinablan ng kanilang mga salita. Kaya't buong tapang siyang tumakbo palabas upang harangin ang daan ng excavator, at igiit na ang pagbubukas ng homestay ay inaprubahan na ni kalihima at ng pinuno ng nayon. Gayunpaman, walang sinuman ang iginalang ni Zhao Yibin hanggang sa dumating mismo ang pinuno ng nayon at pinagalitan siya na nagpabawi sa kanya pansamantala. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang salita, napaniwala niyang muli ang pinuno ng nayon na ang pagtatayo ng pabrika ng kemikal ay para sa kapakanan ng mga taga-nayon. Sa huli, nagtakda ng kondisyon ang pinuno ng nayon kung mababayaran ni Bae Qingyu ang upa sa lupa para sa lahat ng 15 ektarya sa loob ng 3 buwan, maaari siyang magpatuloy sa kanyang negosyo. Sa sitwasyong walang mas mahusay na pagpipilian, pumayag na lamang siya dahil mayroon pa ring pag-asa. Habang nagmamadali siyang maghanda para salubungin ang mamumuhunan, biglang lumitaw ang isang estranghero at hindi sinasadyang nabangga niya ito na nag-iwan ng marka ng lipstick sa kanyang kamiseta. Mukhang nakilala siya ng lalaki, ngunit inakala niya itong si A.A. Jiang, ang mahalagang mamumuhunan, kaya't inanyayahan niya ito na kumain ng masaganang hapunan na maingat niyang inihanda kasama ang kanyang katulong. Hindi niya nakalimutang ipakilala na ang tanawin dito ay angkop na angkop para sa pagpapaunlad ng turismo at na ang pamumuhunan ay hindi kailanman malulugi. Patuloy na tumatango ang lalaki at sinabing nandito siya upang iligtas ang lahat, na nagpaniwala sa lahat na nagtagumpay na sila hanggang sa makatanggap siya ng mensahe na nagsasabing darating ang eroplano na nagdadala sa totoong mamumuhunan sa susunod na araw. Kaagad na nataranta ang lahat at tinanong kung sino siya at inilabas niya ang isang larawan nila ni Bae Qingyu na magkasama. Dito niya naaalala na siya pala si Yun Wanxiu, ang nakababatang kaklase na minsang umamin na may gusto sa isang nakatatandang estudyante. Ngunit hindi niya noon napagtanto na siya iyon, at dahil malaki na ang ipinagbago ng kanyang hitsura, hindi niya siya nakilala. Noong gabing iyon, nagpunta si Yun Wanxiu upang kausapin siya. Pareho silang nahihiya dahil sa hindi pagkakaunawaan kaninang umaga. Nang tanungin niya kung maaari siyang manatili ng 2 araw, pumayag siya dahil marami pang bakanting silid ang homestay. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Yun Wanxiu ang tungkol sa relasyon nila ng kanyang nakatatandang estudyante at sinabi niyang naghiwalay na sila. Nang marinig ito, hindi siya inalo ng lalaki, sa halip ay ngumiti ito ng napakasaya na ikinabigla niya. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi na mayroong meteorite na babagsak sa lugar at nagpunta siya doon upang magbigay ng babala, ngunit inisip niyang bata pa rin ang lalaki kaya hindi siya naniwala. Kinaumagahan, nang lumabas ang kanyang mga empleyado at katulong upang salubungin ang mamumuhunan, nakita lamang nila si Yun Wanxiu na nagmamaneho pabalik at sinabing lasing sa biyahe ang mamumuhunan sa likod na nagpaalerto sa lahat. Inagapayan siya upang magpahinga, personal na iginaya ni Bae Qingyu si Ing Elin sa pinaka-espesyal na silid. Agad siyang nagpasya na mamuhunan pagkakita sa napakagandang lugar. Ngunit nang lapitan siya ni Yun Wanxiu at bumulong na huwag siyang mamuhunan dahil malapit nang masira ang lugar ng isang meteorite, hindi siya nag-abalang makinig. Pagkatapos ay bigla siyang bumagsak sa kama at umiyak ng malakas na ikinataranta ni Yun Wanxiu. Kahit takipan niya ang kanyang bibig, uli na. Pagkarinig ng ingay, pumasok si Bae Qingyu upang pigilan siya. Pagkatapos, umupo silang apat upang kumain at ipinaliwanag ni Eng Elin na siya ay malungkot dahil nahuli niyang nanloloko ang kanyang kasintahan, hindi dahil kay Yun Wanxiu. Ngunit patuloy pa rin niyang binabanggit ang tungkol sa meteorite, kaya pinalayas siya. Wala siyang nagawa kundi umakyat sa bubong at gumamit ng teleskopyo ng mag-isa upang sundan ang meteorite. Kinaumagahan, dali-daling nagpunta si Yun Wanxiu upang babalaan si kalihim tungkol sa meteorite na babagsak sa nayon. Ngunit inakala niyang siya ay isang bagong empleyado sa homestay na gumagawa ng gulo, kaya't hindi niya ito inasikaso. Walang sinuman ang naniwala sa kanya, kaya't umalis si Yun Wanxiu. Habang naglalakad sa kalsada, naisip niya na hanggat nandoon pa si Bae Qingyu, hindi siya aalis at tiyak na makakahanap siya ng paraan upang iligtas ang lahat. Nang bumalik siya, nakita niyang dala ni Zhao Yibin ang mga taga-nayon upang akusahan si Bae Qingyu sa pagkalugi sa pagbebenta ng gulay. Pinilit niya itong pananagutan ang lahat dahil siya ang nagmungkahi sa pinuno ng nayon para sa mga taga-nayon na magtanim ng gulay at balak siyang saktan. Agad na humakbang si Yun Wanxiu upang pigilan siya. Dali-daling
tumakbo ang batang katulong upang hanapin si Kalihim Ma at bumalik upang ayusin ang problema. Ngunit matigas pa rin si Zhao Yibin at ayaw makinig sa kahit sino. Dahil sa kakulangan sa oras, sumigaw si Yun Wanxiu na tumakas ang lahat. Ngunit nagwala si Zhao Yibin at sinabing kung hindi nila ito ayusin ngayon, walang sinuman ang makakaalis doon. Sa huli, pumayag si Yun Wanxiu na siya ang magbebenta ng mga gulay upang malutas ang problema. Pumalakpak si Zhao Yibin at hinamon siya na kung hindi niya maubos ang mga ito, siya ang mananagot sa lahat ng pagkalugi. Agad na tumakbo si Yun Wanxiu at tinawagan ang kanyang kaibigan na nagmamay-ari ng supermarket upang humingi ng tulong. Pagkatapos, ang lahat ng nasa homestay, kasama ang mga taga-nayon at maging si Kalihim Ma, ay nakibahagi sa pag-aani ng mga gulay. Ang batang katulong ay partikular na interesado kay Kalihim Ma, inalok siya ng tubig, pinunasan ang kanyang pawis, at patuloy na binabantayan siya. Samantala, nang inalok si Bai Qingyu ng tubig ng isang lalaki, aksidenteng nahawakan niya ang kamay nito, na ikinagulat niya at naging sanhi ng pangangati sa buong katawan. Ibinunyag ng batang katulong na si Bai Qingyu ay may androphobia, takot sa lalaki, na ikinagulat ni Eng Elin si Yun Wanxiu naman ay tumatakbo sa iba't ibang lugar. Nagmamadaling pabilisin ang lahat dahil alam niyang nalalapit na ang pagbagsak ng meteorite. Habang kalmado pa rin si Kalihim Ma at sinasabing maghinay-hinay lang sila, sa huli ay kinuha ni Yun Wanxiu ang megapono at inihayag na 1 minuto na lang at hihinto na sila sa pag-aani. Na nagpabilis sa lahat ng doble. Agad niyang hinanap si Bai Qingyu sa gitna ng maraming tao. Iniisip na kung mamamatay man siya, hindi niya pagsisisihan na mamatay na kasama siya. Sa huling mga sandali, tumakbo siya at biglang hinalikan siya. Nagulat si Bai Qingyu at sinampal siya. Tinawag siyang baliw. Ngunit walang meteorite na bumagsak tulad ng sinabi niya, sa halip ay isang makinang na ulan ng bulalakaw ang kumalat sa kalangitan. Nagmasid ang lahat at nagbulungan ang kanilang mga hiling. Malumanay na tumingin ang batang katulong kay Kalihim Ma at kusa niyang hinawakan ang kamay nito at mumiti naman ang lalaki at tinanggap ito. Si Zhao Yibin naman, na abalang nagsusugal kasama ang kanyang mga kasamahan nang may bumulong sa kanyang tenga na isang matandang lalaki. Na madalas makitang nagsusugal dito ay ang sariling ama ni Bai Qingyu. Nang marinig ang pangalan, lumiwanag ang kanyang mga mata at agad siyang umalis sa sugalan upang hanapin ang lalaki. Pagkatapos, sinadya niyang ipakita sa kanya ang kanyang anak na babae na nagpapatakbo ng homestay upang makita niya ang tahimik at payapang buhay na tinatamasa nito. Nang makita ang eksena, nagalit si Father Q at agad na hinanap si Bai Qingyu upang manghingi ng pera. Nataranta siya nang makita siya, nababahala at wala siyang magawa. Sinubukan niya siyang pakiusapan na umalis, ngunit hindi siya pinakawalan ng lalaki. Pinilit niya siyang umuwi upang magpakasal sa lalaking pinili na niya para sa kanya para lang makuha ang pera ng dowry upang maisugal. Nang mariin siyang tumanggi, binago niya ang kanyang tono at pinilit siyang bigyan siya ng pera kaagad at gawin ang kahit anong gusto niya. Kalmadong sinabi ni Bai Qingyu na bagong bukas pa lang ang homestay at hindi pa kumikita ng malaki kaya wala siyang maibibigay na pera. Nang marinig ito, nagalit ang lalaki, hinawakan ang kamay niya at hinila ito ng malakas na nagpalabas ng kanyang allergy at naging sanhi ng pangangati sa buong katawan. Pagkatapos ay tinulak pa siya nito na muntik nang magpatumba sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Yun Wanxiu sa tamang oras at sumugod upang saluhin siya. Nang makita niyang susugod ang lalaki upang saktan ang kanyang anak na babae, agad siyang humarang sa harap niya at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Malakas na sinabi ni Father Q na may karapatan siyang turuan ang kanyang anak na babae, ngunit hindi sumuko si Yun Wanxiu. Kaya hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay nito hanggang sa hindi na ito makatiis sa sakit. Sa huli, napilitan siyang mangako na hindi na siya babalik upang gumawa ng gulo. Ngunit pagkatapos niyang makalaya, agad siyang tumakbo sa bakuran, sumisigaw upang tipunin ang mga taga-nayon. Nag-imbento siya ng kwento na ginamit ng kanyang anak na babae ang dowry upang magbukas ng homestay sa halip na gamutin ang kanyang ama. Agad na lumitaw si Zhao Yibin at sumang-ayon, nagdagdag ng panggatong sa apoy at sinabing si Bai Qingyu ay isang walang puso at masamang anak. Nagsimulang magbulungan ang mga taga-nayon. Sinubukan ni Bai Qingyu na ipaliwanag, ngunit walang naniwala sa kanyang mga salita. Sa huli, humakbang si Yun Wanxiu at malinaw na sinabi na babayaran niya ang pera para sa kanya. At siya ang lalaki nito. Hindi naniwala si Father Q dahil alam niyang may androphobia ang kanyang anak. Walang sinabi si Yun Wanxiu at agad siyang yumuko upang halikan siya sa harap ng lahat na ikinabigla niya at hindi siya nakapagsalita. Pagkatapos ay pinayuhan niya ang lalaki na umalis at nangakong ibibigay ang pera sa ibang araw. Ngunit iginiit pa rin niya na makuha ito kaagad. Wala nang nagawa si Yun Wanxiu kundi tawagan ang isang kaibigan upang ibenta ang kanyang pinakamamahal na kotse. Hiniling niya na ilipat ang 500,000 yuan sa account ni Father Q. Ngunit 300,000 lang ang nakuha ng kanyang kaibigan. Walang pag-aalinlangan siyang pumayag at inalis din niya ang kanyang relo na nagkakahalaga ng 200,000 yuan at ibinigay sa lalaki upang makumpleto ang halaga. Sa wakas, umalis na rin siya. Pinakalma ni Yun Wanxiu ang karamihan at bumalik upang sabihin kay Bai Qingyu na ang pera ay hiniram lang niya sa kanyang mga kaibigan at ang relo ay isang regalo lang at sinabi sa kanya na huwag itong dibdibin. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang pagkabigla, pagkalito at kalungkutan. Samantala, nang makuha ni Father Q ang pera, agad siyang bumalik sa sugalan. Nang makita niya ang kanyang anak na lalaki na humihingi ng pera para sa kanyang kasal, itinago niya ang relo sa kanyang manggas, binigyan lang siya ng 150,000 yuan at pinaalis siya. Pagkatapos ay sinabi niyang maghahanap siya
siya ng paraan upang kumuha pa ng pera kay Baekingyu. Sa sandaling iyon, ang babaeng nakaupo sa tabi niya ay nag-inarte at sinabing gusto niyang bumili ng bagong handbag. Agad siyang pumayag na walang pag-aalinlangan na parang sa kanya ang pera. Sa daan, hindi sinasadyang nabangga ni Baekingyu ang isang matandang babae. Nagsorry ang dalawa at ngumiti ng magiliw sa isa't isa. Binigyan siya ng matandang babae ng isang maliit na tinapay. Nang kagatin niya ito, bigla siyang natigilan. Pamilyar ang lasa na nagpaluha sa kanya dahil katulad ito ng tinapay na ginawa ng kanyang lola noong bata pa siya. Matagal na siyang hindi nakakatikim ng lasa ng kanyang pagkabata. Labis siyang naantig kaya tinanong niya ang matandang babae kung maaari siyang turuan kung paano gawin ang tinapay na ito. Masaya siyang pumayag. Pagkatapos ay nagkasama silang pumunta sa bahay ng matandang babae. Sa maliit at maaliwalas na kusina, matyaga siyang tinuruan ng matandang babae sa bawat hakbang. Ang kanyang mga kamay ay hindi sanay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at pasasalamat. Sa wakas, matagumpay na lumabas ang unang batch ng tinapay mula sa oven. Makikita sa kanyang mukha ang kaligayahan. Samantala, sinundan ng kamalasan si Father Q, ang ama ni Baekingyu, na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng lahat. Wala siyang kahit isang sentimo upang ibili ng bag ang babaeng katabi niya. Sa kanyang galit at paghahangad sa pera, muli niyang naisip si Baekingyu. Agad siyang nagpunta sa homestay upang gumawa ng gulo. Nagpunta siya sa bawat silid, kinakatok ang mga pinto at sumisigaw ng pangalan ng kanyang anak na babae na nagpataranta sa mga bisita. Apat na mag-asawa ang humiling na mag-check out at umalis sa parehong araw. Sa huli, natagpuan din niya ang silid ni Baekingyu at wala na siyang mataguan pa kundi ang lumabas. Agad siyang humingi ng pera na nagsasabing magpapakasal na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at na ang 500,000 yuan ay hindi sapat. Buong-buo siyang tumanggi na magbigay ng pera at hindi rin siya pinayagan na banggitin ang kanyang ina. Malamig niyang sinabi na kung hindi siya aalis, tatawag siya ng pulis. Ngunit hindi siya natakot ng lalaki. Sa halip, tinawakan niya siya at sinampal siya ng malakas. Sa sandaling iyon, nakuha ni Yun Wansyu na nasa front desk ang balita na dumating muli ang ama ni Baekingyu upang gumawa ng gulo, kaya't dali-dali siyang tumakbo doon at naharangan ang ikalawang sampal. Ang kanyang mga mata ay malamig at galit, ngunit nanatili siyang kalmado. Tumingala si Baekingyu, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit matatag. Sinabi niya sa kanyang ama na pagkatapos ng sampal na iyon, wala na siyang utang sa kanya. Simula ngayon, ituturing na niya itong estranghero. Nang makita ito, tumakbo ang batang katulong upang ipagtanggol siya. Balak ding sakta ni Father Q ang batang katulong, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Baekingyu ang dating mahina na babae. Kumakbang siya sa harap ng batang babae at matatag na hinarang ang kamay ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay matalim, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag at sumigaw siya ng sapat na. Sa loob ng maraming taon, sinubukan kong takasan ang nakaraan, sinubukan kong kalimutan ang lahat ng sakit at pagdurusa na dinulot mo. Sobrang hirap ko upang magkaroon ng sariling tahanan, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng isang lugar na sa akin. Kung maglakas loob ka pang bumalik dito, tiyak na tatawag ako ng pulis. Ngunit hindi pa rin siya sumuko, patuloy na nagpupumiglas at sumisigaw, na nagpilit kay kalihim at sa mga empleyado ng homestay na lumapit upang mamagitan. Sa huli, nang marinig ng mga taga-nayon ang ingay, sumugod sila at pinaalis ang lalaki. Tinataboy siya na parang mabangis na hayop. Samantala, hinanap ni Yun Wansyu si Baekingyu. Nakita niya itong tahimik na nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan na may malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Lumapit siya, balak sabihin ang isang bagay, ngunit tumalikod siya at balak na umalis. Hinila niya siya pabalik, inihagis ang kanyang payong, at mahigpit na niyakap siya, na ginagamit ang maliit na payong na hawak niya. Pagkatapos ay malumanay niyang sinabi na kung gusto niyang umiyak, umiyak lang siya, at huwag na niyang pigilan pa dahil hindi na siya nag-iisa sa pagharap dito. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Baekingyu ang kanyang sarili at humagulgol sa kanyang mainit na yakap, hinayaan ang ulan at luha na maghalo. Pagdaan ng lahat na nakatagong sakit na matagal nang nakaimbak, sina Jiang Cheng, Zi, ang kanyang assistant na si Kiao Kiao at Sekretary Ma ay nagtipon-tipon, nag-ihaw ng merienda at umiinom ng tsaa sa isang napakainit na kapaligiran. Biglang may tumawag kay Jiang Cheng, humihiling sa kanya na bumalik, ngunit hindi siya pumayag. Tumingin lang siya kay Zi at sinabi na kailangan niyang manatili para gumawa ng isang mahalagang bagay sa kanyang buhay sa ngayon. Si Zi ay abala sa pagpapakilala sa slide na kanyang binuo upang ipromote ang homestay na tumutulong na makaakit ng mas maraming turista. Iyon ang dahilan kung bakit interesado at humanga ang lahat sa kanyang talento. Nagmungkahi pa siya ng ideya na pagsamahin ang opera sa afternoon tea dahil ito ay isang natatanging lokal na tampo. Sinabi ni Secretary Man na kilala niya ang isang guro sa opera. Ay napakabantog at nangako na ipakilala sa kanila para mag-aral. Si Shenzi at Jiang Cheng ay magkasamang nagpunta sa pag-aaral. Ang kanilang guro ay napakadedikado, mula sa mga galaw, mga mata hanggang sa emosyon ay dapat may kaluluwa. Ang dalawa ay masipag na nagsanay sa loob ng maraming araw. Pagkatapos, iniulat ng subordinate kay Jiang Dahay na si Shenzi ay nag-aaral ng opera. Agad niyang nagpasya na pigilan siya upang hindi niya makamit ang kanyang layunin. Nang gabing iyon, lihim na nagpunta si Jiang Dahay sa practice room. Ikinulong ang pinto mula sa labas at pinutol ang mga electrical wires. Kahit na nashock siya, nagpatuloy pa rin siya. Nang mapansin ni Jiang Cheng na nawalan ng kuryente, tinawag niya si Zi upang huminto sa pagsasanay at bumalik. Dahil takot siya sa dilim, kumapit siya ng mahigpit sa kanya. Pareho silang naghanap ng daan patungo sa pinto, ngunit hindi nila ito mabuksan. Sumisigaw si Zi na may multo na nagpagulat din sa kanya, ngunit pinakalma pa rin niya ito at sinuri. Dahil napakadilim, sinindihan niya ang lighter at itinapon ito sa direksyon ng anino. Ngunit hindi niya inaasahan na iyon pala ay isang salamin
kaya nahulog ang lighter. Nasunog ang tumpok ng tela at mabilis na kumalat ang apoy sa paligid. Nang makita ni Jiang Dahay ang apoy, natakot siya at tumakas. Sa loob, lumalaki ang apoy, kaya kailangan ni Jiang Cheng na basagin ang bintana para makatakas, ngunit hindi niya inaasahan na may mga rehas na bakal sa likod ng salamin. Wala siyang magawa. Si Ziyi naman ay hindi na makatiis sa usok. Kaya, sinubukan niya ang lahat ng kanyang lakas na basagin ang pangunahing pinto. Kinabukasan, nagising si Ziyi at natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa kama. Nagulat siya at tinanong si Xiao Qiao kung bakit siya naroroon. Sinabi ng batang babae na dinala siya ni Jiang Cheng pabalik at noong nakaraang gabi ay malaki ang sunog sa practice room at muntik na silang dalawa malagay sa panganib. Lumabas si Ziyi ng silid at ang lahat ay nag-aalala at nagtatanong sa kanya, pagkatapos ay galit na sinumpa ang taong nag-umpisa ng sunog. Bagaman nag-aalala si Jiang Cheng, inako pa rin niya ang kasalanan. Sinabi niya na ang katotohanan ay siya ang sanhi ng sunog kahit na hindi iyon ang kanyang nais. Galit si Xiao Qiao na sinisi siya, ngunit sa huli, ang mahalaga ay ang ligtas ang mga tao. Sa nayon, nagtipon ang mga tao upang mag-usap tungkol sa sunog noong nakaraang gabi. May nagsabi na nakita nila si Jiang Cheng na buhat-buhat si Ziyi palabas ng apoy. Kaya pinaghihinalaan nila ang relasyon ng dalawa at pinag-uusapan na sila ay mag-asawa. Sa daan, nakasalubong ni na Jiang Cheng at Ziyi ang isang ale. Sinabi niya na dahil asawa ka ni Ziyi, dapat mong pahalagahan siya dahil maganda at mahusay siya. Mabilis na nagpaliwanag si Ziyi, habang si Jiang Cheng ay tila tuwang-tuwa sa balita. Bago umalis, lumingon pa siya at sinabi sa ale na magpakalat pa ng mas maraming chismis. Sa oras na ito, si Xiao Qiao ay nagdidikit at namamahagi ng mga flyer upang ipaalam sa lahat ang tungkol sa opera na magaganap sa gabi sa Homestay. Binigyan niya ng flyer ang isang tumango sila, ngunit ibinagsak lang ang flyer sa lupa at umalis na nagpasama sa loob niya. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos noon. Ang mga tao sa nayon ay nagsimulang dumating at nagpakita ng malaking interes. Mabilis niyang naubos ang lahat ng flyers at umaasa na darating ang lahat. Nang gabing iyon, sina Jiang Cheng at Ziyi ay maayos na inayusan at nagsuot ng magarbong damit bago umakyat sa entablado para magtanghal. Ang buong manonood ay nakatuon sa panonood at ang lahat ay nabighani habang si Jiang Dahay ay lihim na nagpaplano ng kapahamakan. Lihim niyang pinutol ang lubid na nagpapatatag sa backdrop sa likod ng dalawa. Nang bumaba si Jiang Cheng sa entablado upang yumuko sa manonood, naputol ang lubid. Lumingon siya at nakita ang backdrop na bumabagsak kay Ziyi, kaya agad siyang tumakbo at ginamit ang kanyang sarili upang protektahan siya. Si Jiang Cheng ay malubhang nasugatan, ay na-ospital dahil sinagip si Shen Zi. Sobrang nag-aalala siya, kaya sinabi niya sa lahat na umuwi na at mananatili siya para alagaan siya. Sa tahimik na sandali, umupo siya sa tabi ng kama ng ospital. Pinagmamasdan siya at naisip ang sandaling iyon na walang pag-aalinlangan siyang sumugod upang protektahan siya, at hindi nagtagal ay nakatulog siya dahil sa pagod. Pagkatapos, nagising si Jiang Cheng. Ang nakita niya ay si Ziyi na nakatulog sa kanyang braso. Bahagyang humiti siya at nagpanggap na nasasaktan para lokohin siya. Nagulat siya at akmang tatawag ng doktor, ngunit mabilis siyang pinigilan. Seryosong sinabi niya na sinabi ng doktor na kailangan niyang magpahinga ng ilang araw bago siya makalabas sa ospital. Pagkatapos, sinisi niya at pinagalitan siya sa pagiging tanga at parang bata dahil hindi iniisip ang panganib. Nang marinig ni Jiang Cheng na sinabi niya na parang bata siya, seryoso siyang nag-isip at nagpa siya na maging mas mature. Kaya, bigla siyang nagsabi na gusto niyang maligo at sinabihan siya na tulungan siyang tanggalin ang kanyang damit dahil masakit ang kanyang braso at hindi niya maigalaw. Nahihiya si Ziyi at namula ang kanyang mukha, ngunit dahil nag-aalala siya para sa kanya, pumikit siya at tinulungan siyang tanggalin ang kanyang damit. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang magtawa, itinaas niya ang kanyang baba at sinabihan siyang buksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nag-flex pa siya ng kanyang mga kalamnan at ipinakita ang kanyang katawan na may sobrang pagmamataas na mukha upang patunayan na siya ay talagang mature. Malinaw na hindi na siya nasasaktan, ngunit sinabi pa niya na tulungan siyang tanggalin ang kanyang pantalon na ikinagalit niya. Nang lumabas sila sa ospital, sinubukan niyang habulin siya upang magpaliwanag, ngunit ayaw niyang makinig at sinabihan pa siyang lumayo. Sa oras na iyon, iminungkahi ni Xiao Qiao na kumuha sila ng group photo para i-post kasama ang article tungkol sa kanilang opera performance upang makaakit ng atensyon at madagdagan ang kasikatan ng Homestay. Sa labas, sumang-ayon si Shen Zi nang may pag-aatubili kahit nagalit pa rin siya. Ngunit sa loob, alam niyang wala siyang masamang intensyon. Nang mahimbing na natutulog si Xiao Qiao, patuloy na nag-a-alert ang kanyang telepono sa mga mensahe. Nang tiningnan niya ito, natuklasan niyang biglang dumami ang kanilang followers. Tuwang-tuwa siya at agad siyang tumakbo upang ipaalam sa lahat upang magkasama silang magdiwang ng isang ingranding salu-salo. Kinabukasan habang naglalakad sa daan, biglang lumapit si Linlin at nagtanong kay Shen Zi kung gusto siya ni Jiang Cheng. Agad na itinanggi ni Zi at sinabi na junior lang niya si Jiang Cheng at ganoon lang siya kabait dahil nagpapasalamat siya sa tulong na ibinigay niya noon. Ngunit hindi naniwala si Linlin. Iginiit niya na tama ang kanyang pakiramdam at malinaw na may pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa. Pagdating nila sa Homestay, bumalik din si Xiao Qiao at Mai. Pareho silang malungkot at sinabing hindi pa rin nila nabenta ang mga natirang gulay. Nakita ni Jiang Cheng na hindi maganda ang sitwasyon, kaya naisip niya ang isang kakaibang ideya. Gagamitin niya
niya ang mga gulay upang gumawa ng kimchi. Pagkarinig ng lahat, pinuri nila ang ideya dahil napakagandang ideya nito. Kaya nagpa siya silang pumunta at hanapin si Wang Jai para humingi ng tulong. Binalaan agad ni Shen Ziyi si Jiang Cheng na si Wang Jai ay kilala sa pagiging mahirap pakisamahan. Ngunit tiwala siya, sinabi niya na magtiwala lang siya sa galing niya sa pagsasalita. Sa simula, nang humingi ng tulong si Ziyi, agad na tumanggi si Wang Jai. Ngunit nang magsimulang magkwento si Jiang Cheng tungkol sa anak ni sekretary na umiibig sa empleyado ng homestay, biglang naging interesado si Wang Jai at gusto pang marinig ang kwento. Ang kondisyon ay kailangan niyang turuan silang gumawa ng kimchi at agad siyang pumayag ng walang pag-aatubili. Samantala, sa homestay, magkasamang nagpunta sa kusina si Xiao Qiao at Mai. Kusang loob siyang tinulungan na isuot ang apron, ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang lumingon, na nagresulta sa hindi sinasadyang pagyakap niya sa kanyang baywang. Nagkatinginan ang dalawa ng may pagkapahiya, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at damdamin. Kinaumagahan, biglang may narinig na putok ng paputok sa gate ng homestay at isang pulang karpet ang inilatag. Tumakbo si Shen Ziyi at Jiang Cheng para tingnan at natuklasan ang isang hindi kilalang lalaki. Siya si Jiang Chuyang, isang dating kaklase ni Ziyi. Pagkakita pa lang, nagpakita na siya ng matinding pagiging malapit at parang nasa sariling bahay. Dahil dito, hindi maiwasan ni Jiang Cheng na mainis. Ipinagyabang niya na mayroon siyang mamahaling sasakyan at inanyayahan si Xiao Qiao na sumama sa kanya para mag-enjoy kung gusto niya, na ikinatuwa ni Xiao Qiao at agad siyang sumama. Ang mga salitang iyon ay nagpatawa lang kay Jiang Cheng. Pagkatapos ay hinila ni Ziyi si Linlin na nasa gilid upang makipag-usap kay Chuyang, habang mabilis namang hinila ni Jiang Cheng si Ziyi sa isang tabi upang paalalahanan na mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang kaklase. Nang malaman niyang gusto nitong magrenta ng kwarto, lumapit si Jiang Cheng at sinadyang ipakilala ang pinakamahal na kwarto na may magandang view at sinabing bagay iyon sa mga taong matagumpay at may karisma na tulad niya. Nang marinig ito ni Jiang Chuyang, nagpanggap siyang mayaman at agad na sumang-ayon. Nang magbayad siya, nagulat siya sa sobrang taas ng presyo. Ngunit nagkunwari pa rin siyang masaya at sinabi kay Ziyi na ipagpatuloy lang ang kanyang trabaho at hayaan si Xiao Qiao na ihatid siya sa kanyang kwarto. Nang makita ito ni Ziyi, binalaan niya si Jiang Cheng na hindi niya dapat ginawa iyon, ngunit naniniwala siya na wala siyang ginagawang mali dahil sinusubukan niya lang kumita para sa homestay. Sinabi rin niya na ang suot na damit ng lalaki ay hindi customized. Hindi naniwala si Ziyi dahil naisip niya na hindi naman nagsuot ng ganoong klaseng damit si Jiang Cheng, kaya paano niya malalaman. Kinabukasan, masayang nag-aayos si Jiang Chuyang ng mga bulaklak sa mga walang laman na vase sa reception area nang dumaan sina Linlin at Mai. Nang makita ni Mai ang mga bulaklak, natuklasan niyang siya ang nagtanim ng mga ito. Agad siyang nagtanong kung sino ang pumutol sa kanyang mga bulaklak at kumuha pa si Jiang Chuyang ng isa pang baukwet ng bulaklak at ibinigay kay Linlin na nagpagalit kay Mai. Nang malaman ni Jiang Chuyang na si Mai ang nagtanim ng mga bulaklak, nag-alangan siya. Ngunit sinikap pa rin niyang magpanggap na walang pakialam. Sinabi niya na magbabayad na lang siya, na ikinagalit ni Mai at gusto niyang siya mismo ang magtanim muli ng lahat ng bulaklak na kanyang pinutol. Dahil naroon si Linlin, napilitan si Jiang Chuyang na tumango at sumang-ayon. Kinabukasan, natuklasan ni Linlin ang isang seryosong problema. Ang bigas na binebenta ng homestay ay nakatanggap ng napakasamang review mula sa mga netizen. Sinabi nila na may mga uod at hindi ito makakain, at sinamahan pa ng maraming negatibong komento na naging dahilan ng mabilis na pagbagsak ng reputasyon ng homestay. Nagpa siya siyang makipag-ugnayan sa mga account na nagbigay ng negatibong review, at kung totoong ang kasalanan ito ng homestay, babayaran niya agad sila upang malutas ang krisis. Sa lalong madaling panahon, sa sandaling ito, pumasok si Jiang Chuyang na gulo ang buhok at mukhang pagod na pagod sa pagtatanim ng mga bulaklak, ngunit tumalon-talon siya na nagpapakita na puno siya ng lakas. At walang sinuman ang nagbigay pansin dito dahil ang lahat ay nag-aalala tungkol sa nasirang bigas. Sa ibang lugar, nakaupo si Jiang Dahay kasama ang kanyang mga malapit na taga-nayon. Sa labas, sinasabi niya na para sa kapakanan ng nayon, ngunit sa totoo lang ay gusto lang niyang guluhin si Shen Ziyi para maghiganti sa mga nangyari noon. Sa sandaling iyon, mabilis na tumakbo pabalik si Sekretary Ma sa homestay at ipinahayag na natuklasan niya na si Jiang Dahay mismo ang gumawa ng mga nasirang bigas, kasama ang ilang kamag-anak sa nayon, sina Xiao Qiao at Linlin. Matapos malaman ang nangyari ay labis na nagalit. Isa siyang taga-nayon, ngunit gumawa siya ng isang kahindik-hindik na bagay. Mabilis nilang dinala sina Shen Ziyi at Jiang Cheng sa lugar kung saan nagpupulong si Jiang Dahay upang harapin siya. Sinipa nila ang pinto at pumasok, hawak ang sako ng nasirang bigas at pinilit siyang magpaliwanag. Sa simula, nagkunwari siyang inosente, ngunit nang ituro ni Ziyi ang ebidensya sa packaging, nataranta siya, umupo sa upuan ng walang masabi. Binalaan siya ng lahat na magre-report sa pulis, kaya ang isa sa kanila ay natakot. Mabilis na humingi ng tawad at nangakong hindi na niya ito gagawin muli. Ngunit agad siyang sinampal ni Jiang Dahay. Pagkatapos, sinubukan nilang umalis, ngunit sinabayan sila ni Jiang Cheng ng isang sipa, na ikinabagsak ng lahat sa galit. Sa weekend na iyon, isang malaking grupo ng mga turista ang dumating sa nayon ng Nanling. Lahat sila ay pinuri ang magandang tanawin doon. Si Xiao Qiao ay nagla-livestream nang may dalawang bisita na lumapit upang magtanong tungkol sa pagrenta ng kwarto. Ang batang babae ay isang malaking tagahanga ni Xiao Qiao, kaya humingi siya ng litrato kasama niya. Nang pumayag si Xiao Qiao, tuwang-tuwa siya. Ngunit dahil sa sobrang dami ng bisita, lahat ng kwarto ay puno na. Kaya, umalis ang dalawa ng
ng may panghihinayang. Pagkatapos, ibinalita ni Linlin kay Xiao Qiao ang isang napakasayang balita. Bukas ay mayroong reporter mula sa TV station na mag-interview sa kanya. Samantala, si Jiang Cheng na nakikilahok sa pottery making class kasama ang lahat ay biglang nawalan ng kuryente na nagpabilis sa kanyang paghahanap kay sekretary Ma upang mag-ulat. Sa daan, hindi niya sinasadyang narinig si Jiang Chuyang na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga kriminal tungkol sa pagkuha ng mga tao at pagrenta ng kotse. Mukhang kahina-hinala ang usapan, kaya naglabas si Jiang Cheng ng kanyang telepono upang kunan ito ng video bilang ebidensya, ngunit mabilis na siyang umalis. Pagkatapos, dumating si Mai upang suriin ang sistema ng kuryente at tiyakin na hindi na ito mawawalan ng kuryente ng biglaan. Sumugod si Jiang Cheng upang tawagin si Linlin at bigyan siya ng babala tungkol kay Jiang Chuyang, ngunit wala siya roon, kaya sinabi niya ang lahat sa lahat. Nang marinig ito ng lahat, sumang-ayon sila na kung totoo ang sinabi ni Jiang Cheng, kailangan nilang bigyan agad ng babala si Linlin para lumayo sa mapanganib na taong iyon. Galit na sinisigawan ni Xiao Qiao si Jiang Chuyang, sinasabi na kung totoo ang isa siyang scum, hindi siya magdadalawang isip na pilasin siya. Sa sandaling iyon, pumasok siya mula sa labas na ikinagulat ng grupo. Mabilis na nag-iba ng usapan ang lahat. Binigyan niya si Shen Zi ng isang bag ng pagkain at walang alinlangang sinabi na may gusto siya kay Linlin at umaasa siyang tutulungan sila ng lahat na sabihin ang magagandang bagay tungkol sa kanya. Ngunit ang lahat ay nagpakita ng inis, tanging si Zi lang ang nanatiling kalmado at magiliw na sumagot. Nang umalis siya, agad na nagplano ang grupo na imbestigahan ang katotohanan ng sitwasyon at nagpasya silang hanapin ang dalawang kasama niya. Upang tanungin sila ng malinaw ang lahat at nagsimulang hanapin ang mga bakas mula sa mga surveillance camera sa paligid ng nayon upang makita kung nasaan sila. Sa kainan, sina Jiang Cheng, Zi, Linlin at Jiang Chuyang lang ang magkasama. Bigla siyang nagsalita, humiling na lumipat sa parehong kwarto ni Linlin para madali siyang maprotektahan, na labis na nag-alala kina Jiang Cheng at Zi. Hinawakan pa niya ang kamay ni Linlin at taos pusong nagmakaawa na nagpabago sa isip niya. Sa kabutihang palad, mabilis na naiba ni Zi ang usapan sa pamamagitan ng pagpuri sa masarap na pagkain at paglipat ng paksa. Tinanong niya si Linlin kung maaari ba siyang manatili doon sa hinaharap. Nagtataka si Linlin kung bakit at medyo nag-alangan si Zi. Si Jiang Cheng ay mabilis na sumagot sa kanyang halip na si Zi ay kakapasuri lang at nalaman na mayroon siyang banayad na mental disorder at hindi dapat manirahan ng mag-isa, kaya kailangan niya ng kasama. Nang marinig ito, agad na pumayag si Linlin ng walang pag-aalinlangan. Si Jiang Chuyang naman ay galit na galit dahil hindi nagtagumpay ang kanyang plano. Nagbago ang kanyang ekspresyon sa isang mukhang kaawa-awa at sinabing may leukemia ang kanyang nakababatang kapatid at naka-confine sa ospital. Kailangan niyang mangutang ng 100,000 para sa gastusin sa ospital at taimtim na nakiusap kay Linlin na tulungan siya. Gayunpaman, wala siyang ganong kalaking pera, kaya nilipat niya muna sa kanya ang 20,000. Si Jiang Cheng at Zi, nang marinig ito, ay labis na nabalisa ngunit walang magawa. Agad na nag-text si Jiang Cheng kay Mai para simulan ang operasyon. Umakyat siya sa speaker para ipahayag sa buong nayon na nagpapasalamat siya kay Jiang Chuyang para sa kanyang malaking gastos sa nayon sa paglipas ng panahon at aalis na siya, kaya maghahandog siya ng isang awit para sa kanya bilang paalam. Nang marinig ng dalawa niyang kasabwat ang balita, pinaghihinalaan nila na balak ni Jiang Chuyang na tumakas ng mag-isa, kaya agad nilang hinanap siya sa tahanan ni Jiang Chuxi. Nataranta si Jiang Chuyang at sinubukan niyang tumakas ngunit nahuli at pinigil. Sa sandaling ito, nabunyag ang lahat. Isinalaysay ng dalawa ang lahat ng kanilang panloloko para makakuha ng pera, na labis na ikinadismaya ni Linlin. Lahat ay nagalit din at wala nang gustong tumulong sa kanya, kaya hinayaan nilang hilahin siya palayo ng dalawa. Pagkatapos ay hinanap ni Linlin si Xiao Qiao para tanungin kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang katotohanan kahit alam na niya. Si Xiao Qiao ay mahinang nagsabi na nanahimik siya dahil natatakot siyang masaktan siya. Pagkatapos, nag-inuman silang dalawa para ayusin ang kanilang pagkakaibigan. Aksidenteng narinig ni Jiang Cheng na binanggit ni Zi na paparating ang kanyang ama para hanapin siya, kaya agad siyang nagmaneho para hanapin siya muna. Hindi niya inaasahang makikita siyang nakahiga sa gitna ng daan dahil sa isang aksidente, kaya mabilis siyang dinala sa ospital. Dumating din si Zi doon. Bagaman marami pa siyang galit sa puso dahil sa masamang pagtrato sa nakaraan, hindi niya pa rin matiis na iwanan siya sa ganoong sitwasyon. Nang maging stable na siya, pumasok siya sa silid ng pasyente para mangamusta at sinabi niya na pumunta siya para hanapin ang kanyang anak. Agad siyang tumawag sa kanyang nakababatang kapatid para papuntahin ito na dalawin ang kanilang ama. Ngunit naging walang pakialam ito at sinabing wala siyang oras. Ngunit sa totoo lang ay abala siya sa pagsusugal kasama si Jiang Dahay. Labis na nadismaya si Zi, ngunit matyaga pa rin niyang sinabi ito sa kanyang ama at tahimik na umalis para hayaan siyang magpahinga. Nais niyang tawagin siya pabalik, ngunit natigilan ang kanyang lalamunan at hindi siya makapagsalita. Pagkatapos, nagpasya siyang hanapin ang kanyang walang utang na loob na kapatid ng personal. Pinagalitan niya ito dahil sa pagiging walang puso sa kanilang sariling ama, ngunit sa halip na magsisi, sinigawan pa siya nito. Nagalit siya at sinampal siya na nagpagalit sa kanya. Dinaganan niya siya, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Jiang Cheng sa oras at sinalo siya mula sa pagtulak. Dinala ni Jiang Cheng si Shen Zi ipauwi. Akma siyang kukuha ng alak para mag-inom para maibsan ang kalungkutan, ngunit pinigilan siya nito. Sa halip ay inabot niya sa kanya ang isang baso ng fruit juice at maingat na nagtanong tungkol sa sugat sa kanyang binti. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko at hinipan ito na parang gusto niyang pagaanin ang kanyang sakit. Aksidenteng tumingin si Zi sa labas
lumabas at nakita si Xiao Qiao na nakatayo at nanonood, kaya mabilis niyang binawi ang kanyang binti sa hiya. Pumasok si Xiao Qiao, kinuha ang folder ng dokumento, at mapanukso silang sinabihan na magpatuloy, na lalo pang nagpahirap sa sitwasyon. Pagkatapos ay tumakbo siya para hanapin si Mai at nagreklamo sa kanya. May sasabihin sana siya, ngunit abala siya sa pag-aayos ng ulat, kaya dahan-dahan niyang inikot ang kanyang balikat para harapin siya. Tumingin ng malalim sa kanyang mga mata at inamin ang nararamdaman niya na matagal na niyang itinatago. Nadala rin siya at inamin na mula nang dumating siya, ang kanyang imahe ay pinuno ang kanyang isipan. Buong tapang na sinabi ni Mai na gusto niya siya at gusto niya siyang makasama. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Xiao Qiao ang kanyang damdamin at bumuhos ang kanyang luha. Mabilis siyang yumakap sa kanya sa isang masayang yakap. Nang gabing iyon, magkasama silang kumain at masayang pinanood ang matamis na sandali ni Mai at Xiao Qiao nang opisyal nilang inihayag ang kanilang relasyon na nagpuno sa hapagkainan ng pagbati at tawanan. Kinabukasan, masayang ipinakita ni Jiang Cheng ang kanyang gawa sa palayok at kinuha pa ang gourd vase para magpanggap bilang isang karakter sa Journey to the West na nagpatawa sa lahat. Lumabas si Linlin na may malungkot na mukha. Nang tanungin siya ng lahat, sinabi niya na paparating ang kanyang ina para bawiin ang kanyang puhunan dahil ang perang ginamit niya para sa homestay ay hiniram niya sa kanyang ina. At mula sa simula ay hindi sang-ayon ang kanyang ina na magtrabaho siya dito, kaya magiging mahirap ito sa pagkakataong ito. Nagmungkahi si Jiang Cheng na lumabas silang lahat para magtago sa loob ng isang araw para gumaan ang kanilang isip. Ngunit sinabi ni Ziggy na makakataka sila sa isang araw, ngunit hindi magpakailanman. Kaya nagpa siya silang manatili at sama-samang palakasin ang loob ni Linlin na maging handa na salubungin ng maayos ang kanyang ina. Baka sakaling magbago ang isip niya. Maaga kinabukasan, si Shenzi at Xiao Qiao ay parehong nagbihis ng maayos at tumayo sa harapan ng homestay para hintayin ang ina ni Linlin. Si Xiao Qiao ay nahirapan sa pagbukas ng payong, habang ang ginang ay bumaba ng sasakyan na may halatang pagmamaliit. Nagpakilala si Zi at inabot ang kanyang kamay para makipagkamay. Ngunit binaliwala siya nito at pumasok sa bakuran. Lumabas din si Sekretary Ma para batiin siya. Nang makita siya, tila bumuti ang mood niya ng kaunti. Ngunit nanatili pa rin ang kanyang aroganting saloobin dahil ang lugar na ito ay isang mahirap na kanayunan. Inalok siya ni Xiao Qiao na mag-almusal. Ngunit nagkunwari siyang pagod at sinabi sa kanyang anak na dalhin siya sa kanyang silid pahingahan na hindi siya makakain ng ganoong klaseng pagkain. Dinala ni Linlin ang kanyang ina sa pinakamarangyang silid at ipinakilala ang sariwang natural na kapaligiran. Umaasa na magbabago ang isip niya, ngunit nanatili pa rin ang kanyang desisyon na pabalikin ang kanyang anak sa lungsod. Ayaw niya na manatili pa ito sa malayong lugar na ito. Tumingin si Linlin sa kanyang ina at sinabing kung gusto niyang umuwi, mauna na siya, ngunit hindi siya aalis. Desidido siyang manatili dito. Inalok ni Xiao Qiao ang ina ni Linlin ng scrambled eggs na paborito ng kanyang anak, ngunit walang pakialam siyang nagkomento na ordinaryo lang ang pagkain. Agad na ipinaliwanag ni Xiao Qiao na ang pagkain ay personal na niluto ni Linlin para sa kanyang ina dahil talagang nag-aalala siya sa kanya. Nagulat ang ginang dito dahil hindi pa kailanman nagluto ang kanyang anak dati. Lalo siyang nagulat nang malaman na naaalala pa niya ang simpleng scrambled eggs na madalas niyang lutuin para sa kanya noong bata pa siya. Sa sandaling ito, lumambot ang kanyang tono. At totoo siyang nagsabi na lihim niyang inimbestigahan ang negosyo ng homestay. Sinabi niya sa lahat na kumain muna at pagkatapos ay mag-uusap sila. Sa mga nakaraang araw, patuloy na nag-aaral si Jiang Cheng na gumawa ng palayok mula sa kanyang guro. Siya ay umunlad ng malaki. Hindi lang siya marunong gumawa, ngunit buong sigasig din niyang ipinakilala sa mga turista ang mga natatanging asul na ceramic na produkto sa tindahan. Kahit ang mga tasa ay ginawa ng napakaganda, na labis na hinangaan ng lahat. Pagkatapos, dinala pa niya ang mga bisita sa homestay para mag-tour at magpahinga. Sinamantala rin ng ina ni Linlin ang pagkakataon para maglibot sa homestay at nakita na ang lugar ay tulad ng sinabi ng kanyang anak. Nakita niya na ang lahat ay maayos at nasa lugar. Dahan-dahan ding nagbago ang isip niya. Samantala, pinapasyal ni Sister Wang ang isang grupo ng mga turista sa paligid ng nayon. Naglakad sila at pinupuri ang kaakit-akit na kagandahan ng nayon. Umiti si Sister Wang nang may pagmamalaki at sinabi na ang lahat ng ito ay salamat sa pagsisikap ng mga kabataan na piniling manatili at magtayo ng homestay. Dahil sa kanila, umunlad ang bagong kanayunan sa kasalukuyan. Ang grupo ng mahigit 20 turista na dinala ni Jiang Cheng ay nagpuno sa front desk. Hindi maitago ni Shenzi at Xiao Qiao ang kanilang tuwa nang makita ang dami ng mga bisita. Sinabi ng empleyado na puno na ang mga kwarto. Agad na pinayuhan ni Zi ang lahat na magsalita ng mahina, habang si Xiao Qiao ay naghanap ng mga bakanting kwarto sa ibang mga homestay para agad na matanggap ang mga bisita. Pagkatapos, siya at si Linlin ay magkasama sa silid, hawak ang mga kamay ng may kagalakan. Masayang sinabi ni Linlin kay Xiao Qiao na paparating si Chairman Zeng para pirmahan ang kontrata para sa mga mag-aaral na mag-o-on-the-job training bilang mga researcher. Sa sandaling binanggit siya, dumating na siya. Patuloy siyang pumuri sa lahat, lalo na kay Jiang Cheng, nang malaman na siya ang napiling tanging disipulo ni Lo Zhu, isang sikat na ceramic artist. Tinanong din niya si Linlin kung
kung interesado siyang gawing creative base ang lugar na ito dahil napakaangkop ng mga kondisyon. Ipapakilala pa niya ang kanyang mga kaibigan para sama-samang paunlarin ang proyekto. Masayang pumayag si Linlin at masaya rin siyang pumirma sa kontrata. Nang gabing iyon, abala sina Shen Ziyi at Xiao Qiao sa paghahanda ng hapunan para kay Linlin at sa kanyang ina. Dahan-dahang humingi ng tawad si Linlin sa kanyang ina dahil sa pagiging galit niya noon, ngunit iginiit pa rin niya na gusto niyang manatili. Taos puso ring humingi ng pahintulot si Ziyi at Xiao Qiao sa ginang nahayaan na manatili si Linlin. Hindi na kailangan pang mag-invest dahil siya ay naging bahagi na ng grupo, isang di mapapalitang pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi na tumutol ang kanyang ina, ngunit tahimik na tumango bilang pagsang-ayon na nagpaiyak kay Linlin sa sobrang galak. Kinabukasan, magkasama silang lahat na naghatid sa kanyang ina sa sasakyan para bumalik. Hinawakan ni Linlin ang kamay ng kanyang ina at sinabi sa kanya na huwag nang tawagin ng kanyang ama na umuwi dahil talagang pinili niya ang lugar na ito para manirahan at magtayo ng negosyo. Pagbalik niya sa kanyang silid, nagulat siyang makatanggap ng isang liham mula sa kanyang ina na may nilalamang suporta para sa kanya na ipagpatuloy ang pag-i-invest kasama ang isang maliit na regalo na nagpaiyak sa kanya at niyakap niya si Xiao Qiao. Pagkatapos, sama-sama silang naghintay na balansihin ni Shen Ziyi ang kita ng may pag-aalala. Sa sobrang takot ni Xiao Qiao, tinakpan niya ang kanyang mga tainga at hindi nangahas na makinig. Dahan-dahang inanunsyo ni Ziyi na matapos ibawas ang lahat ng gastos, ang kinita ay umabot sa mahigit 2,700,000 na ikinatuwa ng grupo. Lahat ay nakahinga ng maluwag at napuno ng kaligayahan. Sa opisina ni Secretary Ma, may dumating para mag-ulat tungkol sa mahihirap na mag-aaral sa nayon. Sa sandaling iyon, dumating din si Shen Ziyi at narinig ang usapan, kaya agad siyang nagmungkahi na gamitin ang kinita mula sa homestay para mag-donate at tulungan ang mga bata. Ang guro at si Secretary Ma ay labis na naantig at masaya at patuloy na nagpasalamat sa kanya. Nang gabing iyon, mag-isa si Shen Ziyi na nakaupo sa bakuran, pinagmamasdan ang malamig na kalangitan at ang lunti ang hardin. Hindi niya maiwasang maantig. Naalala niya noong sinabi ni Jiang Cheng na gusto niya ang isang upperclassman. Nang dumating siya dito, sinabi rin niya na hindi pa rin niya makalimutan ang taong iyon. Nang maalala niya ang bawat kilos, bawat titig, at ang pag-aalaga ni Jiang Cheng sa kanya, unti-unti niyang naunawaan na ang taong nasa puso niya mula pa sa simula ay siya. Sa sandaling iyon, lumapit si Jiang Cheng at umupo sa tabi niya. Mahinahon siyang nagsalita na sa una ay pumunta siya sa lugar na ito para lang magbabala at umalis, ngunit ngayon ay ayaw na niyang umalis dahil may taong hindi niya maiwanan dito. Dito siya huminto sa pagsasalita, kaya natensyon si Ziyi sa paghihintay. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sa wakas ay nautal niyang inamin na ang taong gusto niya noong nag-aaral pa siya ay siya mismo at dahil lang sa pagiging mahiyain niya kaya hindi niya masabi. Ngayon, may pagkakataon na siya, kaya kinuha niya ang singsing at nag-propose ng direkta na ikinagulat at ikinagalak ni Ziyi. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, dumating si Jiang Dahai at ang kanyang mga kasamahan para manggulo. Malakas niyang hiningi ang perang ipinangako ni Ziyi at nagbanta na sisirain ang lugar kung hindi niya ibibigay ang pera. Kalmado namang sinabi ni Ziyi na ang pera na nasa kanya ay naibigay na sa nayon tulad ng napagkasunduan sa village chief at hindi kailanman siya nangako sa kanya. Lumabas si Xiao Qiao na galit at tinawag siyang masama. Habang buong pusong sinusuportahan ng mga taga-nayon ang homestay, siya lang ang patuloy na naghahanap ng gulo. Sa galit niya, akma siyang susugod kay Ziyi, ngunit hinarang siya ni Jiang Cheng. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang gumawa ng gulo na nagtulak sa village chief at mga taga-nayon na magtipon para manood. Agad na kumampi ang village chief kay Ziyi. Nang makita ito ni Jiang Dahai, biglang nag-iba ang kanyang ugali at inutusan ang kanyang mga tao na pumasok at kunin ang lahat ng mahahalagang bagay. Agad itong sinigawan ni Mai para pigilan. Nagsalita rin ang mga taga-nayon para pakiusapan siya at pinayuhan siya sa lahat ng paraan, ngunit tumanggi pa rin siyang huminto. Sa huli, sa pilitan siyang hinila palabas. Baliw siya, kaya kumuha siya ng malaking bato at ibinato ito ng diretsyo kay Jiang Cheng. Nang makita ito ni Shen Ziyi, agad siyang sumugod para harangan siya. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang iniligtas ng ibang tao. Nang makita niya ng malinaw ang mukha, napag-alaman ni Jiang Cheng na iyon ay si Mu Chen, ang kanyang dating upperclassman na dating kasintahan ni Ziyi. Pagkatapos ng insidenteng iyon, di nagtagal ay isang ingranding kasal ang ginanap mismo sa homestay. Ito ang kasal ni Xiao Qiao at sekretary, mamagkasama silang naglakad, na mukhang napakagandang Paris, at nakatanggap ng maraming pagbati mula sa kanilang mga kaibigan at mga taga-nayon. Nagsama-sama ang lahat para kumuha ng mga souvenir na larawan na sinabayan ng malakas na tawanan. Si Ziyi lang ang tahimik na umalis sa lugar na iyon na may malungkot na mukha. Agad siyang sinundan ni Mu Chen at pinigilan siya, umaasang babalik siya sa kanya, ngunit matatag siyang tumanggi dahil sa tingin niya ay wala nang namamagitan sa kanila mula nang makansela ang kanilang kasal. Pagkatapos ay lumabas si Jiang Cheng at hindi niya napigilang suntukin si Mu Chen sa mukha dahil sa panloloko sa kanya ng pera at pag-ibig. Sinuklian agad ni Mu Chen ang suntok at malakas na sinabi na siya lang ang makapagbibigay ng kaligayahan kay Ziyi. Iniit naman ni Jiang Cheng na siya ang gusto niya at halos susugod muli, ngunit tumakbo siya para pigilan siya. Sa isang pagod at nadidismayang tono, sinabi niya na wala siyang gusto sa kanila at tumalikod para umalis, iniiwan ang dalawang lalaki na nakatayo doon. Nang gabing iyon, sa kasal ni Xiao Qiao at Mai, ang kapaligiran ay masigla at puno ng tawanan. Pumunta sila sa bawat mesa para mag-alok ng inumin. Agad na pumasok si Shen Ziyi at agad siyang tinanong ni Xiao Qiao kung saan siya nagpunta. Sumagot lang siya na nanood siya ng dalawang asong nag-aaway at wala nang sinabing iba. Tahimik siyang umupo sa
hapagkainan. Sumunod din si Muchen at sinabing kakatransfer lang niya dito. Ang dalawang host ng kasal ay nagtaka, ngunit masaya siyang nagbigay ng pera sa isang sobre bilang isang maliit na pagbati at ibinigay ito kay Xiao Qiao. Pagkatapos, umupo si Muchen sa tabi ni Zi. Pumasok si Jiang Cheng na may pasa ang mukha para batiin ang bagong kasal. Nang tanungin siya, umiti lang siya at sinabing nakagat siya ng aso. At piniling umupo sa tabi ni Zi. Tumingin si Xiao Qiao kay Muchen at patuloy siyang pinuri dahil sa pagiging gwapo at mapagbigay. Sinamantala rin niya ang pagkakataon na ipakilala ang dalawa niyang matagumpay na single na kaibigan. Ngunit nang sabihin ni Jiang Cheng na siya ang dating kasintahan ni Zi, agad na nag-iba ang ekspresyon ni Xiao Qiao. Galit niyang ibinalik ang sobre at akmang susugod para magalit. Ngunit hinila siya ni Mai para mag-alok ng inumin sa ibang mesa. Inalok ni Zi ang dalawang lalaki na nasa tabi niya ng chopsticks para kumain. Ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw, kaya nagalit siya at umalis ng mag-isa papasok sa bahay. Tahimik ding sumunod ang dalawang lalaki. Ang tatlo ay nasa iisang silid, ngunit walang nagsasalita. Ang kapaligiran ay mabigat hanggang sa may isang tao ang pumasok. Tumakbo si He para magulat na may mga senyales ng pagkalason ang buong nayon. Agad na tumakbo palabas ang tatlong tao para suriin ang sitwasyon. Ngunit natuklasan nila na walang gamot sa nayon at ang ospital ay malayo at masikip. Dahil sa kagyat na sitwasyon, nagpasya si Mushen na hanapin ang mga dahon ng patchouli para magtimpla ng gamot bilang pansamantalang lunas. Gusto ring sumama ni Ziyi, ngunit pinigilan siya ni Jiang Zheng dahil nag-aalala siya para sa kaligtasan niya. Ngunit nang malaman niyang hindi niya alam kung anong itsura ng dahon ng patchouli, pinayagan na lang niya siyang sumama kay Mushen. Mabilis na nakita ng dalawa ang mga dahon, bumalik at nagtimpla ng gamot para ipamahagi sa mga taga-nayon. Pagkatapos uminom, bumuti ang pakiramdam ng lahat na nagpagaan sa pag-aalala ni Xiao Qiao. Pagdating ng gabi, nagpatuloy pa rin si Mushen sa pagtitimpla ng gamot. Tumulong si Ziyi sa tabi niya, habang si Jiang Zheng naman ay nagdahilan na hindi siya mapakali kaya nanatili rin siya. Umupo siya sa isang tabi at pinanood ang dalawang magkasama ng may pagsiselo sa puso. Kinaumagahan, dinala ni Xiao Qiao ang agahan. Tinangka itong kunin ni Jiang Zheng, ngunit binawi ito ni Xiao Qiao at sinabing para iyon kay Mushen. Pagkatapos, nagpasalamat din siya kay Jiang Zheng sa nangyari kagabi. Nagpasalamat din si Ziyi kay Mushen, ngunit sinabi lang niya na huwag na mag-alala dahil ang problema nito ay problema rin niya. Dahil dito, naningkit ang mata ni Jiang Zheng sa galit. Natagpuan na ni Mai ang dahilan ng pagkalaso ng mga taga-nayon, kaya nagtanong siya sa bawat bahay at pinayuhan ang mga malubhang pasyente na magpunta sa ospital para magpagamot. Nang gabing iyon, dinala ni Jiang Zheng ang isang matandang panauhin upang makilala si Ziyi at ipinakilala siya bilang isang sikat na Feng Shui painter. Lubos na humanga si Ziyi at agad niyang ipinakilala ang kanyang homestay sa matanda ng may kasiglahan. Nakita ni Lolo Li na napakaganda ng florera sa mesa, kaya lumapit siya para tingnan ito. Masayang sinabi ni Jiang Zheng na siya mismo ang gumawa nito at biro pa niyang sinabing florera ng pag-ibig ito. Nang marinig ito ni Lolo Li, pinuri niya si Jiang Zheng dahil nakita niya na may talento talaga ito dahil sa simula pa lang ay nakagawa na siya ng ganito karaming detalyadong gawa. Pagkatapos nito, masigasig na dinala ni Jiang Zheng ang matanda upang tingnan ang mga kwarto sa homestay. Samantala, nalaman ni Xiao Qiao ang account ni Lolo Li at sinabi kay Ziyi na siya ang presidente ng sikat na asosasyon ng mga pintor. Kung magpapromote siya sa homestay, talagang isang gininto ang pagkakataon iyon. Kinagabihan, pumunta si Secretary kay Jiang Zheng at hiniling na samahan siya upang turuan ang mga tao kung paano gumawa ng pottery. Nag-volunteer din si Mushen na sumama dahil sinabi niyang mananatili siya roon ng matagal. Kaya, ibinigay ni Xiao Qiao sa kanya ang trabaho sa pagkuha ng video. Pagkatapos ng pottery class, sumunod naman ang klase sa kasanayan sa agrikultura na itinuro mismo ni Mushen. Lahat ay humanga sa kanyang kaaya-ayang hitsura at malawak na kaalaman. Lumingon pa si Sister Wang kay Ziyi at sinabing napakaswerte niya dahil napapalibutan siya ng mga lalaking kaibigan. Parehong magaling at mabait, ngunit agad itong pinabulaanan ni Ziyi at sinabing hindi ganoon ang relasyon nila. Pagkatapos ng klase, lumapit si Mushen kay Ziyi, ngunit tinanong siya ni Xiao Qiao at gusto siyang kausapin. Sa pagkakataong iyon, aksidenteng nahulog ang panulat ni Ziyi. Sabay silang yumuko ni Mushen para kunin ito, na ikinagalit ni Jiang Zheng na nakaupo sa likod. Kinagabihan, habang nasa reception, may isang residente na pumunta para hanapin si Mushen at humingi ng tulong na suriin ang lupa sa nayon dahil hindi niya alam kung bakit biglang namatay ang mga halaman. Agad na pumayag si Mushen at sumama sa kanila. Tiningnan niya ang ugat ng halaman, pagkatapos ay kumuha ng sample ng lupa at tubig para suriin. Sa parehong oras, natuklasan ni Xiao Qiao ang isang video na kumakalat online kung saan makikita ang isang empleyado ng homestay na ginagamit ang tuwalya na pantuyo sa kamay para punasan ang inidoro at ibinabalik ito na parang walang nangyari. Naalala ni Jiang Zheng na ilang araw bago iyon, may isang vlogger na umupa ng kwarto. Dahil puno na ang mga kwarto at sinabi niya na gusto niyang manatili ng 3 buwan, binigyan niya ito ng upgrade sa isang espesyal na kwarto. Hindi niya inaasahan na pagdating niya doon, ginulo niya ang lahat ng gamit para kunan ng litrato at nagkunwari pa siyang empleyado ng homestay. Pagkatapos, sinadya niyang kunan ng video ang paggamit niya ng tuwalya para punasan ang inidoro at in-upload ito online. Tinawagan pa niya si Ziyi para i-blackmail siya. Minsan nang nakasalubong ni Xiao Qiao ang babae, ngunit hindi siya nakakita ng anumang kahinahinala. Bukod sa tattoo sa braso, patuloy na tinatawagan ng mga empleyado si Xiao Qiao upang sabihin na sabay-sabay na nag-check out ang mga
customer. Agad silang tumakbo upang tingnan ang sitwasyon at nakita na lahat ay galit na galit at humihingi ng refund dahil sa tingin nila ay hindi malinis ang lugar. Sinubukan ni Zee na magpaliwanag, ngunit walang gustong makinig na nagpalala sa sitwasyon. Nag-aalala si Zee dahil sa buong linggo ay walang dumating na customer na nagdulot ng matinding pagkalugi sa homestay. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya talaga ang kapangyarihan ng internet. Iminungkahi ni Linley na magbayad ng pera para maayos ang problema, ngunit hindi pumayag si Zee dahil kung gagawin niya iyon, tiyak na maulit ito. At ayaw niyang masayang ang pagod ng lahat. Nagreklamo naman si Xiao Qiao na kapag may mahahalagang sandali, hindi niya makita si Jiang Zeng. Hindi niya alam kung saan ito pumunta at napaka-misteryoso. Pagkatapos niyang magsalita, pumasok si Jiang Zeng na may masayang mukha at ipinahayag na nakahanap na siya ng ebidensya. Alam niyang ang babae ay isang blackmailing expert, kaya pagkatapos niyang umalis dito, tiyak na magpapatuloy siya sa ibang homestay para gawin ang kanyang mga panluloko. Kaya, palihim siyang sumunod at nakuhanan ng video ang babaeng nagpapanggap na janitor upang gawin muli ang kanyang dating trick. Tuwang-tuwa ang lahat ng marinig ito, habang si Zee naman ay napansin lang ang sugat sa kamay ni Jiang Zeng. Ito ay dahil tinamaan siya habang kinukunan niya ang video ng paghuli sa babae. Sinabi niya na nagpanggap siyang empleyado sa ibang homestay at dinala ang babae sa kwarto na inupahan niya. Pagkatapos ay naghintay siya na punasan nito ang inidoro at bigla siyang pumasok para kunan ng video ang buong pangyayari na naging dahilan upang matakot ang babae at kunin ang gamit at ipukpok sa kanya para makatakas. Nang gabing iyon, dahil sa sobrang pagod, nakatulog siya sa opisina. Pumasok si Zee, nakita siya at dahan-dahang ipinasuot ang jacket sa kanya. Nagising siya at masaya silang nag-usap habang nagpapatuloy siya sa pag-edit ng video bilang ebidensya para ibalik ang reputasyon ng homestay. Kinabukasan, may magandang balita para sa lahat ng makakuha ng malaking atensyon mula sa mga netizens ang post ni Jiang Zeng at lumabas ang tunay na pagkatao ng babae. Nailantad na ang blogger at wala nang maniniwala sa kanyang mga salita. Sa labas ng pinto ay maraming biktima niya ang dumating upang magpasalamat kay Zee sa kanyang lakas na harapin at parusahan ang manluloko. Pumunta si Zee upang pasalamatan si Jiang Zeng at sinabi niya na huwag na siyang mag-alala at bigla siyang nagtanong, nang wala ako sa bahay nitong mga nakaraang araw, ginulo ka ba ni Mushen? Sinabi niyang hindi at naaalala ang nangyari kagabi. Noong gabing iyon, nakipag-usap siya at hinawakan ang kanyang kamay upang humingi ng tawad sa nangyari sa nakaraan, nais na ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit inalis niya ang kanyang kamay at mariing tumanggi. Sinabi rin niya na matagal nang tapos ang kanilang relasyon at hiniling na huwag niyang isama si Jiang Zeng. Dali siyang umalis at hindi na siya sinama pa. Kinabukasan, kasama si Mushen, nagpatuloy sila sa pagsisiyasat ng kalagayan ng lupa sa nayon. Pinakalma niya ang lahat na ipinadala na niya ang mga sample ng lupa at tubig sa laboratorio, kaya kailangan na lang nilang hintayin ang resulta. Biglang may tumakbo at nagbalita na bumalik na sa dati ang kanilang mga pananim dahil sa gamot na ibinigay ni Mushen. Hindi nagtipid ang lahat sa pagpuri at niloloko pa nila si Zee na may gusto sa kanya. Umiti lang siya ng pilit, habang si Jiang Zeng naman ay hindi maipinta ang mukha. Nagpatuloy ang grupo sa pagkuha ng sample ng tubig sa iba't ibang lugar. Nang dumating sila sa isang mapanganib na lugar, inabot ni Mushen ang kanyang kamay upang alalayan si Zee. Ngunit agad na sumingit si Jiang Zeng at sinakop ang pwesto. Nalabis na hindi ikinatuwa ni Mushen. Pagbalik sa homestay, habang nakatayo si Zee sa isang upuan at inaabot ang isang libro, aksidenteng nadulas siya. Agad siyang sinalo ni Mushen at niyakap. Sa sandaling iyon, pumasok si Jiang Zeng at nasaksihan ang eksena. Napagkamalan niyang microwave si Zee at galit na isinara ang pinto at umalis. Nagmamadaling tumakbo si Zee para magpaliwanag at magpasalamat sa kanya sa lahat ng ginawa niya, ngunit ayaw niyang makinig. Sinabi lang niya na magpasalamat siya kay Mushen at bumalik upang pag-isipang mabuti kung ano ba talaga siya para sa kanya bago sagutin ang tanong. Pumunta si Zee sa pwesto ng tiyahin na nagbebenta ng cake sa homestay para bigyan siya ng regalo at sabihan na gumawa pa ng maraming cake dahil mas marami ang nag-o-order kamakailan. Sinabi niya na gusto niyang tumulong, ngunit umiling ang tiyahin at sinabing hindi na kailangan dahil mayroon ng tumutulong sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, lumabas si Jiang Zeng mula sa bahay. Ang kanyang masayang mukha ay biglang natigil ng magtama ang kanilang mga mata ni Zee. Nang gabing iyon, pareho silang hindi makatulog. Nagpasya si Jiang Zeng na magbasa pa ng mga libro tungkol sa halaman. Di nagtagal, dumating si Mai at sinabi na patuloy na umuubo si Zee. Malamig siyang sumagot na uminom siya ng gamot kung inuubo siya, na ikinadismaya ni Mai at nagplano na siyang umalis. Ngunit nang tumalikod siya, kinuha ni Jiang Zeng ang isang bote ng gamot para sa ubo mula sa drawer at ibinigay ito kay Mai para ibigay kay Zee. Ngunit hindi siya pumunta at inutusan siyang dalhin ito kay Zee. Hindi nag-aksaya ng salita si Jiang Zeng dahil galit pa rin siya. Ibinigay lang niya ang kahon ng gamot at sinabing magpahinga siya at papalitan niya siya sa trabaho ng pagkuha ng litrato. Agad siyang kumilos at kumuha ng isang litrato at ipinakita ito sa kanya para tanungin kung ayos ba. Sumagot lang siya ng okay lang. Sinabi ni Linlin na ang okay lang ni Zee ay isang mataas na papuri na. Pagkatapos ay hinila ni Xiao Qiao si Jiang Zeng upang turuan siya kung paano kumuha ng litrato. Sa sandaling iyon, dumating si Mushen na may dalang prutas para ialok sa lahat. Kasama si Linlin, binalatan nila ang prutas at sabay na inabot kay Zee. Hindi niya tinanggihan ang sinuman at tinanggap ang parehong iniaalok. Nang masaksihan ito ni Jiang Zeng, umalis siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nito, pumunta si Zee sa tiyahin na nagbebenta ng cake upang magbayad. Nang
tanungin siya tungkol sa lalaking kasama niya noong nakaraang beses. Sumagot siya na may ginagawa siyang hindi niya mapupuntahan. Sinabi ng tiyahin na dati ay lagi silang nag-aaway ng kanyang asawa at ngayon gusto niya mang mag-away. Wala na siya dahil nakahiga na siya sa ilalim ng lupa at wala na siyang dapat alalahanin pa. Ang mga salitang iyon ay nagpaisip kay Ziyi habang pauwi. Aksidenteng nakasalubong niya si Xiao Qiao at inanyayahan siyang pumunta sa bayan para kumain. Dahil nakahiram siya ng dekuryenteng bisikleta, sabay silang umalis. Nagdidilim na at lumalakas ang ulan at hangin, ngunit hindi pa rin nakakabalik ang dalawa na lubhang ikinabahala ni Jiang Zeng at ng lahat sa homestay. Dumating si Mai upang ipaalam na may banta ng baha sa mga darating na araw, na lalong nagpaalala kay Jiang Zeng. Agad siyang tumakbo para hanapin sila. Natuklasan niya na ang telepono at ang motor at sasakyan ng dalawang iyon ay natabunan ng mga puno at bato. Ngunit hindi niya makita ang sinuman, kaya nataranta siyang sumigaw ng pangalan ni Ziyi. Sa huli, sina Mai at Mushen ang unang nakahanap sa kanila. Inalis ni Mushen ang kanyang jacket para ibigay kay Ziyi. Ngunit tumanggi siya sa pagkakataong ito, at nang marinig niya ang tawag ni Jiang Zeng, hindi na niya inalintana ang ulan at hangin at tumakbo sa kanya. Nang makita niya na ligtas siya, niyakap niya ito ng mahigpit sa sobrang tuwa. Pagkatapos humupa ang lahat, nagkasama-sama sila para magdaos ng isang maliit na salu-salo bilang pasasalamat na ligtas sila. Sa hapunan, inanunsyo ni Mai ang magandang balita na ang nayon ay naglagay na ng mga protective nets sa mga mapanganib na burol na magpapababa ng pinsala kapag may baha. Pinuri agad ni Mushen si Jiang Zeng bilang isang mabuting sekretaryo na laging responsable sa mga taga-nayon. Pagkatapos ng hapunan, sabay-sabay na tiningnan ng grupo ang pinakahuling ulat tungkol sa polusyon sa tubig. Nagpasya si Mushen na personal na mag-imbestiga muli at mabilis namang nag-volunteer si Jiang Zeng na sumama. Sabay-sabay na nagtungo ang grupo sa tanging pabrika sa nayon dahil hinala nila na ito ang sanhi ng polusyon. Pagkatapos ng pag-imbestiga, nagpasya silang pumunta sa pinagmulan ng tubig na malapit sa pabrika para suriin ito at natuklasan nila na talagang may mga senyales ng matinding polusyon ang tubig. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang malinaw na ebidensya, kaya ng gabing iyon, nagpasya si Jiang Zeng na pumunta ng mag-isa sa ilog sa likod ng pabrika para kunan ng larawan ang pagtatapon ng walang halong basura sa ilog. Kinabukasan, dinala ni Mai ang mga larawan bilang ebidensya upang harapin ang may-ari ng pabrika ng kemikal. Patuloy siyang nagdahilan, sinasabing mahal ang pagproseso ng basura at hindi niya sineseryoso si Mai. Pagkatapos, pumunta si Mai upang pasalamatan si Jiang Zeng sa lahat ng ginawa niya para sa nayon na ikinahiya ni Jiang Zeng at naramdaman na kakaiba ang lahat. Nagpasya silang hintayin ang resulta ng ulat sa kalidad ng tubig bago magsumite ng reklamo sa Environmental Protection Agency. Pagkatapos nito, hinanap ni Jiang Zeng si Ziyi at tinanong kung iniisip pa rin niya ang polusyon sa agrikultura. Kaya tumango lang siya at sinabing may nararamdaman siyang hindi tama. Wala nang sinabi si Jiang Zeng at dahan-dahan niyang inalis ang kanyang jacket at inilagay sa balikat niya bilang isang tahimik na paraan ng proteksyon. Kinabukasan, habang naglalaro si Jiang Zeng sa bakuran, lumapit si Ziyi para makipag-usap. Tinanong niya kung ano ang nasa isip niya nang hinanap siya. Sumagot siya na blanko ang kanyang isipan at iisang bagay lang ang iniisip niya, ang mabilis na mahanap siya, ngunit naramdaman niya na huli na siya. May gusto pang sabihin si Ziyi nang biglang dumating si Mushen at sinabing kailangan ng supermarket ang mga produktong agrikultural, kaya kailangan nila ng mga tao para maghati. Gusto niyang sumama, ngunit kinuha ni Jiang Zeng ang trabaho at sinabing siya na lang ang pupunta. Hindi inaasahang habang naghahatid sila ng mga kalakal, ang kanilang sasakyan ay diretsong binangga ng isang mabilis na truck na galing sa kabilang direksyon. Pagkatapos ay tumakas ang driver. Nang marinig ni Ziyi ang balita, agad siyang tumakbo sa ospital upang dalawin si Jiang Zeng. Pagkakita sa kanya na may benda sa buong katawan, hindi niya napigilan ang luha at sinisi ang sarili niya. Kung may nangyari sa kanya, pananagutan niya ito habang buhay. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at umiyak. Sa sandaling iyon, may nagbukas ng kurtina sa katabing kama. Lumabas na ang totoong Jiang Zeng ay nasa kabilang kama at ibang tao ang kinaawaan niya. Tumawa si Jiang Zeng at sinabing na record niya ang lahat ng sinabi niya na ikinahiya at ikinagalit ni Ziyi. Lumingon siya para punasan ang luha at tinagpis na bakit siya niloko. Hindi sumagot si Jiang Zeng, niyakap lang niya ito at inalo. Samantala, nakatayo si Mushen sa labas ng pinto at nasaksihan ang lahat ng may matinding galit sa kanyang mga mata. Nang umalis siya, nagdahilan siyang masakit pa rin ang kanyang kamay upang magpatingin sa doktor. Ngunit ang totoo ay palihim siyang tumawag sa manager ng pabrika ng kemikal para utusan ito sa isang bagay. Pagkatapos ay kinuha ang larawan nila ni Ziyi at sinunog ito at niyapakan ng walang awa. Hindi nagtagal, kumalat sa homestay na aalis na si Mushen dahil tapos na ang kanyang misyon dito. Sa hapunan, nagrereklamo pa rin si Xiao Qiao na ayaw niyang kumain ng prutas, kaya nagpaliwanag si Mushen. Mayroong maraming sangkap para sa pagpapaganda ng balat sa prutas na naging dahilan upang lumiwanag ang mga mata ni Bai Qingyu at kainin ito kaagad. Sinabi pa ni Xuwei na mayroon pang maraming iba pang mahalagang halaman sa nayon na may epekto sa pagpapalusog at pagpapanumbalik ng balat na labis na ikinatuwa ng grupo. Agad namang inilabas ni Mai ang kanyang notebook at mainat na isinulat ang bawat pangalan na binanggit niya. Lumapit si Mushen kay Ziyi upang magpaalam bago umalis sa nayon. Nagulat si Ziyi at nagtanong kung bakit siya nagmamadaling umalis. Tinangka ni Mushen na hawakan ang kanyang kamay na parang nais na panatilihin ang kaunting pagmamahal. Sa huli,
Inakala niyang ayaw siyang paalisin ni Ziyi, ngunit mahinahon lamang siyang hinimok ni Ziyi na umuwi na kaagad upang hindi mahuli sa mahahalagang gawain. Sinabi niya na gusto niyang marinig ang isang manatili ka mula kay Ziyi, ngunit si Ziyi, mariing iginiit ni Ziyi na matagal na silang tapos, na naging dahilan upang lumamlam ang kanyang mga mata sa pagkadismaya. Kasabay nito, ang manager ng isang pharmaceutical company ay nakipagkita sa direktor ng chemical plant sa homestay ni Ziyi upang talakayin ang isang anti-inflammatory skincare product na may mga sangkap na hindi nakakatugon sa mga pamantayan. Nalabis na ikinagalit ng kanyang boss dahil ito ay isang pangunahing proyekto. Agad namang sinabi ng direktor ng chemical plant na mayroon silang mataas na kalidad na sangkap, ngunit hindi ito mura. Nang pagkakataong iyon, hindi sinasadyang narinig ni Xiao Qiao ang usapan, kaya pumasok siya at buong kumpiyansang ipinakilala ang kanyang sarili. Na nagsasabing kilala niya ang isang taong napakahusay na makakatulong sa kanila na malutas ang problemang ito. Ngunit ang direktor ay kinatakutan ng direktor ng chemical plant na mawala ng customer, kaya pinalayas niya si Xiao Qiao nang malakas ang boses at sinabi sa manager ng pharmaceutical company na pag-isipan itong mabuti. Ikinuwento ni Xiao Qiao ang buong pangyayari kay Linlin at nakipag-usap kay Ziyi tungkol sa pag-anyaya kay Mushen na tumulong sa paggawa ng skincare product dahil kung magiging matagumpay ito, malaking benepisyo ang maidudulot nito sa buong nayon. Pagkatapos, si Ziyi at Mai ay pumunta upang hanapin si Mushen at mag-alok ng tulong. Akala ni Mushen ay sinusubukan siyang pigilan ni Ziyi, kaya agad siyang pumayag na manatili. Kinabukasan, hinanap ng manager ng pharmaceutical company si Xiao Qiao upang bigyan siya ng business card at magpahayag ng intensyon na makilala ang taong makakatulong sa kanya. Nang pagkakataong iyon, dumating si Mushen at mabilis na nagkamayan ang dalawang panig upang magsimula ng kanilang kooperasyon. Hindi nagtagal, dumalaw si Mushen sa bahay ni Bai at may nagdala sa kanya ng isang maleta. Agad niyang binayaran ang doble sa presyo at sinabi sa taong iyon na simula ngayon, ang produkto ay wala nang kinalaman sa kanya. Kinabukasan, nagdala si Mushen ng isang kumpletong sample ng skincare product na tumutugon sa mga kinakailangan ng pharmaceutical company at sinabing nagdagdag siya ng natural na halaman upang mapabuti ang bisa nito habang tinitiyak pa rin ang kaligtasan. Matapos suriin ito, sinabi ng manager na pag-aaralan pa niya ito. Kung magiging posible, agad na mamumuhunan ang kumpanya sa produksyon. Naramdaman ni Ziyi na ang proyektong ito ay isang magandang pagkakataon para sa magkabilang panig at talagang masaya si Mushen na nakakatulong siya sa lahat. Samantala, si Im Wu, ang manager ng pharmaceutical company ay tumanggi na makipagtulungan sa chemical plant at nagpa siya na makipagnegosyo sa grupo ni Ziyi na nagpagalit sa direktor ng chemical plant. Agad siyang nagpunta sa homestay upang harapin si Ziyi dahil sa pagsira sa kanyang negosyo. Sinubukan pa niyang saktan si Ziyi, ngunit dumating si Jiang Cheng sa tamang oras upang pigilan siya na naging dahilan upang umalis siya ng galit. Sa galit, nagkaroon sila ng isang party noong gabing iyon upang ipagdiwang ang matagumpay na paglagda ng kontrata. Gayunpaman, nakaramdam pa rin si Ziyi at Jiang Cheng ng kakaiba dahil ang mga sangkap ay dumating ng napakabilis na tila may nagplano na nito. Ngunit matapos silang tiyakin ang lahat na ayos lang, unti-unti silang naging panatag at nagpatuloy sa pagdiriwang. Sinabi ni Mushen na umiinom siya ng gamot kaya hindi siya makainom ng alak at pinalitan niya ito ng tubig at nag-toast kay Jiang Cheng at Ziyi. Inamin niya ang kanyang mga nakaraang pagkakamali at binati ang dalawa na ikinagulat ni Jiang Cheng, ngunit masaya niyang tinanggap dahil iyon ang matagal na niyang inaasa. Ang grupo ay nagpatuloy sa masayang pagkain sa gitna ng tawanan at kagalakan. Hindi nakita ni Jiang Cheng si Shen Ziyi kaya nag-aalala siyang tinawagan siya. Ngunit ang sumagot sa tawag ay ang kanyang ama na may nanginginig na boses na nagsabing may nangyari kay Ziyi at nakiusap na magdala siya ng 5 milyon sa wood factory upang tubusin siya o kung hindi, bangkay na lang ang matitira. Nang marinig ito, labis na nataranta si Jiang Cheng. Agad na dinala ni Jiang Cheng ang maleta ng pera kasama si Mushen sa tagpuan. Sinabihan niya si Mushen na maghintay sa labas habang siya ay papasok sa loob upang makipagnegosasyon. Samantala, umiti lang si Mushen nang may tuso dahil ang lahat ng nangyari mula nang dumating siya ay bahagi ng kanyang plano na sadyang inihanda laban kay Ziyi. Sa loob ng wood factory, sinampal ng isang maton ang ama ni Ziyi na naging dahilan upang malito siya kung bakit siya sinaktan, lalo na't matagal na siyang nasa bahay at wala siyang kaaway. Alam ni Ziyi na siya ang target, kaya naniwala siya sa sinabi ng kanyang ama. Pumasok si Jiang Cheng na may dalang maleta at hiniling na palayain muna ang tao bago ibigay ang pera. Ngunit tumanggi ang pinuno at sinaktan si Ziyi. Napilitin siyang ibigay ang pera dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ni Ziyi. Pumayag si Jiang Cheng. Gayunpaman, pagkatapos nilang makuha ang pera, agad na nagbago ang kanilang isip. Hindi nila pinakawalan si Ziyi at binugbog pa si Jiang Cheng. Nang subukan niyang lumaban, inila nila si Ziyi at binantaan. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang mga suntok upang protektahan siya. Sunod-sunod na suntok ang bumagsak sa kanya na naging dahilan upang siya ay bumagsak at dumugo ang kanyang bibig. Umiiyak si Ziyi at walang magawa sa pagmamakaawa. Sa sandaling iyon, sumugod si Mai at ang buong grupo upang labanan ang mga ito at pigilan sila, ngunit hindi nila sila napigilan. Nang marinig nilang parating na ang pulis, tumakas sila. Ilan sa mga ito ang nahuli habang ang isa na may dalang maleta ng pera ay nakatakas. Pagkabalik sa homestay, inamin ng ama ni Ziyi na isa siyang masamang ama na hindi kailanman nag-alala sa kanyang anak. Pinagalitan siya ni Xiao Qiao. Akala niya ay siya ang sanhi ng insidente, ngunit sinabi ni Ziyi na siya ang target, hindi ang kanyang ama at kailangan ni Xiao Qiao na humingi ng tawad sa paggawa ng maling akala sa kanya. Pagkatapos, pinuntahan ni Ziyi ang direktor ng chemical plant upang linawin ang lahat, ngunit mariin niyang itinanggi ang lahat. Ibinigay ni Ziyi ang audio recording ng pag-amin ng mga kidnapper kagabi
Ziyi at sinabi na kung gusto niyang makuha ang order mula kay Manager Wu, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga sangkap. Sa simula, tumanggi siya dahil sinabi niya na ang kanyang mga sangkap ay mamahalin. Kaya naman nang umalis siya kasama ang recorder, napilitan siyang pumayag. Pansamantalang nanahimik ang lahat, ngunit may pagdududa pa rin sa isipan ni Ziyi. Narinig ni Shen Ziyi mula kay Xiao Qiao na nag-check out na si Mu Shen at mag-aalis na, kaya dali-dali siyang tumakbo upang habulin siya. Nang makita niya siyang papalapit, bigla niyang naalala ang kanilang mga araw sa paaralan, kung kailan tumakbo rin siya sa kanyang direksyon. Tumigil siya sa harapan niya para lang magpasalamat at sabihin sa kanyang mag-ingat sa daan, na hindi niya talaga intensyong pigilan siya tulad ng inaasahan niya. Bumuntong hininga siya at sinabing mayroon siyang utang na loob sa kanya, at pagkatapos ay bigla niyang tinawag si Jiang Cheng na nagtatago sa isang sulok. Lumabas si Jiang Cheng na may pilit na ngiti, na sinabing nagkataon lang siyang dumaan at hindi sinasadyang nakarinig. Tiningnan ni Mu Shen ang dalawa at sinabing kailangan na niyang umalis. Nag-alok si Ziyi na ihatid siya, ngunit pinigilan siya ni Jiang Cheng dahil lalaki si Mu Shen, hindi siya kailangang ihatid at malapit na rin ang sasakyan, kaya ngumiti siya at kumaway upang magpaalam sa kanya. Noong gabing iyon sa Xiang Tae, dumating si Mai upang ipaalam na gustong palawakin ni General Manager Zhang ang pabrika at nangakong hindi na magdudulot ng polusyon, ngunit hiniling niya sa mga taga-nayon na mag-ambag ng kapital. Na ikinabahala ni Ziyi, kinabukasan, pumunta ang mga taga-nayon sa pabrika at sumigaw na ibalik ang kanilang pera na pinaghirapan. Naroon din si Ziyi at narinig niya mula kay Mai na ang lugar ay nalinis na magdamag at ang lahat ng pera ay nawala. Sinubukan niyang tumawag ngunit hindi siya makakontak. Galit at nawala ng pag-asa ang mga taga-nayon dahil hindi madaling kitain ang perang iyon. Sinubukan ni Ziyi at Mai na pakalmahin ang lahat at sinabing hahanap sila ng paraan upang mabawi ang pera. Samantala, matapos matanggap ang pera, nakonsensya si Director Zhang at tinanong si Mu Shen kung tama ba ang ginawa niya, ngunit walang awa siyang bantaan ni Mu Shen na hawak niya ang anak nito. Kung gusto nitong mabuhay ang anak, sundin lamang ang utos niya at huwag siyang labanan, na naging dahilan upang yumuko na lamang si Zhang at sumunod. Sa kabilang banda, matapos magsumbong sa pulisya, kasama ni Ziyi si Jiang Cheng upang hanapin at matagpuan ang pinagtataguan ni Lao Zhang. Hinarap niya ito kung bakit niya kinuha ang pera ng mga mahihirap na tao. Umiling lang ito at sinabing para lang sa kanilang ikinabubuhay. At inamin na si Mu Shen ang nasa likod ng lahat at inutusan siya nitong kidnapin ang kanyang anak upang kontrolin siya. Kung maililigtas ang kanyang anak, handa siyang panagutan ang lahat ng kanyang kasalanan. Namangha si Ziyi nang marinig ito at pagkatapos ay bumalik sa homestay upang ikwento ang lahat sa lahat. Lahat sila ay nagalit nang malaman na sila ay buong tapang na niloko ni Mu Shen. Sa oras na iyon, nagmamadaling kinukuha ni Mu Shen ang lahat ng pera mula sa safe at inilalagay sa maleta upang tumakas. Lumuhod si Director Zhang, niyakap ang kanyang binti at nagmakaawang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Ngunit ang tanging natanggap niya ay malupit na sipa at malamig na banta. Sa sandaling iyon, dumating ang pulisya at hinuli siya sa lugar. Hiniling ni Ziyi na sabihin ang huling salita sa kanya. Malamig siyang umamin si Mu Shen sa lahat ng masasamang bagay na ginawa niya dahil gusto niyang makipagbalikan sa kanya. Ngunit si Jiang Cheng ang pinili niya. Nagdulot ito ng matinding galit at paninibuko sa kanya. Tiningnan siya ni Ziyi nang may pagkadismaya at sinabing wala na siyang lunas, pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Nang gabing iyon, mag-isa siyang umiinom ng alak na may mabigat na damdamin. Lumapit si Jiang Cheng at umupo sa tabi niya. Nagtanong siya kung ano ang gusto niya sa kanya. Umiti siya at sinabing hindi kailangan ng dahilan kung gusto mo ang isang tao. Ngunit kung kailangan, gusto niya ang lahat sa kanya at naglista pa ng marami pang bagay na ikinatawa nilang dalawa. Nagtanong ulit siya kung mayroon siyang anumang kapintasan. Mahinahon siyang sumagot, ang pinakamalaking kapintasan niya ay hindi niya siya gusto kasing dami ng gusto niya sa kanya. Seryosong sumagot si Ziyi na mas gusto niya siya kasing dami ng espasyo sa kanyang kamay at iniunat niya ang kanyang mga kamay. Sinabi niya na lasing siya ngunit tumanggi si Ziyi. Dahan-dahan niyang hinila ang ulo ni Ziyi upang tingnan ang kanyang mukha at aakmang hahalikan. Ngunit biglang natumba si Xiao Qiao at Mai na nagtatago sa isang sulok na naging dahilan upang huminto sila. Nagsorry sila at sinabing ituloy lang nila at dali-daling tumakbo palayo. Hinila ni Ziyi ang t-shirt ni Jiang Cheng palapit sa kanya at kusang loob na binigyan siya ng isang malambot na halik at pagkatapos ay umalis siya, ngunit hinila siya pabalik ni Jiang Cheng. Niyakap at ginantihan ng isang malalim at mapagmahal na halik. Kinabukasan, tinipon ni Shen Ziyi ang lahat ng miyembro ng homestay at biglang inanunsyo na gusto niyang ibenta ang homestay. Lahat sila ay natigilan at hindi maintindihan ang dahilan dahil ang lugar na ito ay hindi lang bunga ng kanyang pagsisikap, kundi pati na rin ang pagsisikap ng lahat. Ipinapaliwanag ni Ziyi na dahil sa malaking halaga ng pera na nawala sa scam, ayaw niyang mabaon sa utang ang mga taga-nayon o ang sinuman. Nahihiyang sinabi ni Linlin na utang siya sa kanyang ina upang tulungan siyang malampasan ang paghihirap, ngunit magiliw na tinanggihan ni Ziyi dahil ayaw niyang maghirap pa ang sinuman. Nagpasya siyang ibenta ang lugar upang matapos ng maayos ang lahat. Sa mga mata na puno ng kalungkutan at hindi maitatagong pagkadismaya ng bawat isa, tahimik na nag-post si Ziyi na ibebenta ang homestay. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha habang bumabalik ang
ang lahat ng alaala ang tawanan sa kusina. Ang sikat ng araw sa balkonahe, ang mga pamilyar na mukha. Hindi niya talaga nais na umalis sa lugar na naglalaman ng kanyang kabataan at paniniwala. Kinabukasan, pumunta siya upang magpaalam sa bawat isa. Ang kalihim na si Ma ay kumatawan sa mga taga-nayon upang magpasalamat sa kanyang kabaitan. Ang mga papeles ng pagbebenta ay handa na at nang ibigay ng empleyado ang panulat sa kanya upang pirmahan, biglang sumugod si Jiang Cheng. Kinuha niya ang mga papeles at matatag na kinansela ang lahat ng transaksyon. Ang kanyang mga mata ay matatag nang sinabi niyang siya ang magbabayad ng halagang iyon at hindi kailangang ibenta ang lugar. Umiyak si Xiao Qiao sa tuwa dahil maaari pa rin siyang magtrabaho dito. Nagtanong siya kung saan siya kukuha ng pera at mumiti lang siya at sinabing kinuha niya ito sa kanyang mga magulang. Sa sandaling ito, nalaman ng lahat na siya ay mayaman. Ang kondisyon na ibinigay nila ay kailangan niyang bayaran ang 50% ng puhunan at tubo at kailangan niyang bumalik upang mana ang negosyo ng pamilya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Bago siya umalis, niyakap niya ng mahigpit si Ziyi at sinabing aalis siya sa pagkakataong ito, ngunit tiyak na babalik siya. Pagkalipas ng ilang taon, naging parking attendant si Jiang Dahai at ang kanyang grupo. Naging security guard din ang ama ni Ziyi, habang lalo namang umunlad ang homestay. Napakaraming customer ang dumarating. Sa mismong kaarawan ni Ziyi, bumalik si Jiang Cheng mula sa lungsod na may dalang isang espesyal na regalo, kaya kailangang dalhin siya ni Xiao Qiao at Linlin sa lugar ng may pagtatago. Sa masayang kapaligiran, ikinuwento niya ang unang araw na nagkakilala sila at ang kanyang pananabik sa loob ng 7 taon. At sa pagkakataong ito, hindi niya na siya papakawalan pa. Sa harap ng lahat ng mga taga-nayon, lumuhod siya at nag-propose sa kanya at inilabas niya ang isang singsing na mabibili lamang ng isang beses sa buhay at sinabing iisa lang ang mamahalin niya sa buong buhay niya. Tumulo ang luha ni Ziyi at tumango siya. Masaya niya siyang niyakap. Naghalikan silang dalawa ng may pagmamahal sa gitna ng palakpakan at pagbubuni ng lahat.